Si Seo Wonjong, na kilala rin bilang Hi Mama Guy, ay isang kilalang TikTok influencer sa South Korea. Siya ay nakilala noong Oktubre 2020 nang magsimula siyang mag-post ng mga nakakatuwa at kakaibang video sa TikTok. Ang kanyang trademark na Mama ay naging isang sikat na catchphrase at mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga tao. Ang kanyang mga video ay madalas na nagtatampok ng mga parody ng mga viral na video at nakakatawang mga content. Dahil sa kanyang tagumpay sa TikTok, naging inspirasyon din si Seo Wonjong para sa iba pang mga aspiring TikTok creators. Maraming tao ang nagsimula mag-post ng mga video sa TikTok dahil sa kanya at nag-ambag sa paglago ng platform sa South Korea. Ang kanyang mga video ay nakakatuwa, nakaka-inspire at nakaka-relate sa mga tao sa lahat ng edad. Maraming tao ang nakakahanap ng aliw at inspirasyon sa kanyang mga video at nagiging bahagi siya ng kanilang araw-araw na buhay. Dahil sa kanyang tagumpay sa TikTok, naging inspirasyon din si Seo Wonjong para sa iba pang mga aspiring TikTok creators. Maraming tao ang nagsimula mag-post ng mga video sa TikTok dahil sa kanya at nag-ambag sa paglago ng platform sa South Korea. Sa loob lamang ng isang taon, nakakuha si Seo Wonjong ng 30 milyong followers sa TikTok na ginagawa siyang isa sa mga pinakasikat na TikTok creator sa South Korea. Naging pangalawa siya sa BTS sa bilang ng mga followers sa South Korea. Dahil sa kanyang tagumpay sa TikTok, naging sikat din si Seo Wonjong sa ibang social media platforms tulad ng Instagram at YouTube. Naging honorary ambassador siya para sa 58th Daejeong International Film Awards at naging isa sa mga pinakasikat na influencer sa South Korea. Ngunit sa likod ng nakakatawa at nakakamanghang mga idea na kanyang pinapakita sa social media, ay hindi mo ito makikitaan, nagagawa ito ng masama. Nabigla ang lahat nang tumigil na itong mag-post sa social media. Ang last video na na-upload nito ay last July 22, 2023 pa. Lumabas ang balita sa South Korea na siya ay inakusahang gumawa ng masama. Ayon sa ulat, nilasing niya ang isang babae, dinala sa bahay ng mga kaibigan at pinagsamantalahan nila. Nang magising ang babae ay tumawag ito sa mga pulis. Nahirapan ng mga autoridad na makapasok sa bahay, kaya't ang mga firefighter ang pumilit na buksan ang bahay. Itinanggi ni Seo Wonjong ang mga paratang, ngunit noong Enero 17 siya ay nahanap na guilty sa kasong sexual assault at nahatulan ng 7 taong pagkakabilanggo. Dahil dito, nawala ang kanyang TikTok account na may 55.4 milyong followers at 1.7 bilyong views. Ang mga alegasyon ay nagdulot ng malaking pagkabigla at galit sa kanyang mga tagahanga at maraming negosyo ang nag-withdraw ng kanilang suporta. Ang kaso ni Seo Wonjong ay nagsisilbing paalala na ang katanyagan at tagumpay ay hindi nagbibigay ng kaligtasan sa mga maling gawain at ang mga biktima ng pang-aabuso ay nararapat sa hustisya.